sambahan namin, Panginoon. Lord, nagpubin mo, Panginoon, O God, ng iyong tinig, aming marinig, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Magbigay, Lord, ng encouragement sa bawat isang, Panginoon, O God, na dumating dito, puno-puno, Lord, ng pag-aalala, Panginoon. Puno-puno ng problema, O Diyos. Lord, ang tinig mo, Panginoon, at siyang aming marinig, Panginoon, ang malinaw, O Diyos. Magbigay ng kapurihan, Panginoon, O God. Maraba siya karayanda. Ganun din, O Diyos, ang aming tinig, iyong pakinggan, O Diyos. Mag-ibas ang iyong awit, Panginoon, O God. Ang mga awitin, Panginoon, handog namin sa iyo sa umagang ito. Ama, narito ang puso ng bawat isa. Kung may nakikita po kayong karumihan sa bawat isa sa amin, O God. Lord, patawad, Panginoon, sa mga kasalanan aming nagawa, Panginoon. Dalisayan mo ang puso namin, Panginoon, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagsambah, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, O God, gano'n na lamang, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Inataas po namin sa iyo, Panginoon, O God, ang aming bansa, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po ang kasalanan, Panginoon, ng aming bansa. Sins of idolatry, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Sins of corruption, O God, in Jesus' name, hallelujah. We intercede on behalf of our beloved country, Philippines, O God. Kahabalan niyo po, Panginoon, O God. Maraming Pangulo, Panginoon, O God, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Panginoon. Down to the list of the barangay officials, O God. The leaders of this nation, O God, hallelujah. Lord, bigyan mo sila ng karunungan na bumula sa inyo, Panginoon. Bigyan mo din sila ng banal na takot, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Na marinig nila ang iyong tinig, Panginoon. For the wisdom, O God, ay mula, Panginoon, O God, sa iyo. Ang pagkatakot sa Diyos ay panimula ng karunungan. Salamat, O Diyos, magpamahalaan nila, nawa nila ito, Panginoon, ng maayusan. May karunungan, Panginoon, O God, na nagmumula sa inyo. Puhin mo, Lord, O God, kung mayroon bang aming karumihan, Panginoon, touch every heart. Touch every body, Panginoon, na mayroon bang sakit at karamdaman sa aming kalagitnaan, Panginoon, pagalinin mo, Panginoon, in Jesus' name. Even emotional healings, O God, in Jesus' name. Not just physical illness, O God, emotional and spiritual, Panginoon, O God, nagawad mo, Panginoon, O God, sa bawat isa. Ang kagalingan, O Diyos. Let miracles
is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word, shining all around. Please help me just to live in Lord. And when I'm doing well, help me to never see how my reward is giving glory to you. Habang inaaway po natin ito, pwede po natin siyang gawing panalangin. Ito po yung magiging koneksyon ng ating mga puso sa oras na ito para sa Panginoon. Is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. It's about oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I wanna take your word, shining all around. Please help me just to live in the Lord. And when I'm doing well, help me to never see about for my reward is giving glory to you. I wanna take more. I wanna take your world, shining all
every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Isang pala mo na. Pwede po ulitin natin mula sa office. Pwede pong sabihin natin sa Panginoon, I love you, Lord. Lord, kahit po dumaan kami sa pagsubok, ang aming buhay na po. Mananatili po kami tapat, mananatili po kami nagmamahal sa iyo. Lord, puno po kami ng pagsubok sa buhay namin, Lord. Pero nananatili kayo na nagmamahal sa amin. Ito po ang tunay na Diyos at wala sa iba. Isang pa sabihin natin sa Panginoon. I love you, Lord. Nakasanin mo. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing
Kaya salamat sa iyong presensya. At binabalik po na ang pagpuro pa sa salamat kami sa pangalan ng Jesus. Alam sa amin. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, batiin niyo po yung katabi. Ako'y nagaganap. Ika'y aking katabi sa umaga ito. Amen. Praise the Lord. Sa oras po ito, sama-sama tayo magpupulit sa samba sa ating Panginoon. Bago po tayo kumako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, of course, we have announcements. So regularly, we are having our daily morning and evening prayer discipleship, 7 a.m., 7 p.m. po ito. Ikatatlong taon na po nila, no? Hallelujah. Glory to God. At meron din po tayong mga discipleships na ginaganap sa men's discipleship every Tuesday po. Lahat po ng tatay, 8 p.m. po sila. Praise the Lord. And every 7 p.m. po lahat ng music ministry. At lahat po ng youth prayer discipleship po nila every Friday, 8 o'clock p.m. Praise the Lord. Yan po ating gawain every day. Hallelujah. Ngayon po, month of December, punong-puno tayo na gawain. Amen. Of course, mag-start po ang ating prayer chain. Ngayon po, December 8 hanggang December 14 po yan. 24 hours prayer chain. Wala po patid yan, no? May nagpe-pray every hour. So, yung mga kasali po sa GC, mag-ano sa po si Pastor kanina, we will start today. At yung gusto po sumali na hindi pa po nakasali sa ating GC, very welcome po kayo na makasali sa ating prayer chain. Pag-pray po natin yung magiging katagumpayan. Hallelujah! Amen. Ang ating 6th year anniversary sa Sunday na po yan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise, glory. December 15, praise the Lord. Ito po ang ating 6th year anniversary ng River of God Church Manila. Praise, glory. Amen. Anim na taong pagpapala. Hallelujah. Ng ating Panginoon sa ROG Marilao. 6 years na po, no? So 6 years na rin yung ating naitaging church. I don't know, 6 churches na rin for 6 years. It's Golden Hills, Greenport, San Isidro, Bumao, Sitio Suha, Apawan. Glory to God. Amen. We need lots of workers. Hallelujah. Ito pa'y gaganapin sa Greenports Clubhouse. Alas 4 po. Mag-invite po tayo ng mga first-timer. At we have Pastor Rachel Sanchez ang ating pong guest speaker. Praise the Lord. So, December 15 na po yan, Sunday. Wala po tayong service dito. Lahat po tayo pupunta sa Greenports Clubhouse. Glory to God. Excited na po? Amen. Excited sa ating 6th year anniversary. At next, meron din po tayo mga activities. Yan, December 14, On-site. Christmas party na Kapawan. Uy, Lord. Saturday, no, sa Children's, sa feeding. Then we have also Christmas party sa Punduhan, Suha. Uy. December 18 po yan. Amen, ang dami nating activities. Christmas party ng women. Uy. Join Golden Hills and Greenports, December 19 sa Fulgencio Compound. Wow. Praise the Lord. Christmas party din po ng City of Suha. Uy. May Christmas party. Saya. Wala kayong diet nito. December 21, 2024. At Christmas party din po natin ang Christmas party ng Golden Hills and Greenports. Ano po to, during our service, no? 10 a.m. dito sa Golden Hills. Then ang Greenports din po magkakaroon ng Christmas party during 4 o'clock p.m. service. So, this is a potluck. Kanya-kanya po tayong dala. Share po tayo. No, we will enjoy this Christmas party po kasi December 22 natapat po yan ng Sunday. Praise the Lord. And next, of course, ang ating pong yearly na ginagawa. Sambang gabi. Sambang gabi. Wow. Next, iba po may simbang gabi, no? Tayo po meron dito. Sambang gabi. December 24 po yan, 6 o'clock p.m. dito po sa Golden Hills Church gaganapin. So, bago natin sa lubukin ng Pasko, sama-sama po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord at ganun pa ba? Of course, ang ating Thanksgiving service, Uy. January 5, 2025, advance na advance. Amen. Family Day po yan. So, lahat po ng pamilya sama-sama pinag-pray. That's the start of the 2025
first Sunday. Praise the Lord. Don't if you celebrate for same service din po. Dito po 10 o'clock and then 4 o'clock sa for service. Amen. Glory to God. Handa niyo na po. Handa na po ba kayong tulig ng salita ng ating Panginoon? Amen. Sabihin niyo nga sa katabi mo, kamay-ingay. Huwag mo akong kausapin. Makikinig ako ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. This is the day that the Lord has made. Ang bigay po natin sa Lord. Ang pinakamataas na papuri. Hallelujah sa pakikinig ng kanyang salita. Dadating at bababa po yan ng ating mahal na pastor, Pastor Brennan Inuwi. Yeah. Thank you, Sir Risa. Merry Christmas po sa lahat. Yan. Merry Christmas ang bati. December na eh. Nakapahinga na ba po tayong lahat? Sige, tumayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Yan. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Verse 10-7, nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa, iningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilang. Nagpalang pagkakabasa ng salita ng Diyos, sa inyo natin manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pinupuri namin kayo, pinasalamatan o Diyos sa iyong kadakilaan, sa iyong paghibig, pagmamahal, mga pagpapalang natatanggap namin sa bawat araw. Maraming salamat o God. Tunay ka, O God, ikaw lamang ang mataas at madakila sa aming kalagitnaan. At doon na sinabi sa John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Maging sa John 3:30, you must increase and we must decrease. Maraming salamat, Holy Spirit, saturate this place. Kayo lamang pong maghari sa aming pananamba mula sa umpisa hanggang matapos aming pananambahan sa iyo, O Diyos. Maraming salamat. Buksan mo po aming puso upang marinig namin ang tinig mo at ito'y tumimo sa aming puso. Tulungan mo kami na ito'y aming may pamuhay sa ikakarangal lamang ng aming amang nasa langit. Salamat, Ama, ng maraming sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati, karangalan. Panamdalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon. Tayo po natin magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Yan. Ang ating pong title ay Maging Kawangis ng Diyos. Yan. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, kaliwat kanan. Yan. Ano, kawangis ba ng Diyos o hindi? Hindi. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu, hindi sa human form. Amen. Ang Diyos ay Espiritu. Sabi ng John 4:23, verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang tanong ngayon, paano magiging kawangis ni Lord? Yan, mamaya. Lahat tayo may hinahangan, di ba? Yes. Meron tayong kanya-kanyang hinahangan. Ayoko ng idol sabihin, hinahangan na lang. No? Pag hinahangan mo ako, basketball, mahilig ko sa basketball, may hinahangan akong manlalaro na basketball player. Siyempre, minsan gusto kong tularan yung kanyang mga kilos, mga ano, di ba? Yun lang magandang katangian niya, yun lang tutularan ko. Yung kasi hinahangan ko, magaling mas basketball, kaya lang, minsan naningira eh. Kailan ba si Jaworski? No? Yun ang hinahangan ko sa basketball, yan. Kayo rin meron, di ba? Ano man yan, di ba? Dapat wag labis. Di ba? Alam niyo yung kantang ngayon at magpakailanman. Sa Julien, hindi ko kakantahin. Di ba? Bakit labis kitang mahal? Ang susunod na lyrics? Susunod. Pangalawa sa may kapal. Di ba? Dapat number 1 si Lord. Kasi pagka higit kay Lord, yun ay tinatawag ng idolatry na po yun. Kahit anong bagay yan, tao yan, ano yan. No? Kapag hinigit niyo ang pagmamahal kaysa sa Diyos, no? Yun po ay idolatry. Amen? Kaya dapat maging kawangis ka ni Lord. Amen? Yan. Basahin po natin ulit yung ating scripture. Yan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa kanyang wangis. No? Silang mamamala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Yan. So, dara ko na po dito sa Genesis 2:25, nung panahong yung kahit hubot-ubad silang dalawa, hindi sila nahiya. Ba't kaya hindi sila nahiya?
Praise God! Glory. Palagpakan natin yung makasumagot ng hindi sila nagkakasala. Di ba? Yan, hindi sila nagkakasala. Wala pala lang silang malisya. Amen? Yan. So, pagka nagkaganon, sila ay nasa wangis pa ng Diyos. Kasi wala pang kasalanan, hindi pa polluted, hindi pa mixed emotion yung kanilang pagkatao eh. Di ba? Wala pa silang bayad ng kasalanan. Tapos, sa verse 3, 6-7, yan. Nang pinagbasdan ng babae ang puno ng napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Next slide. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na ubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Yan, nagkasala na sila. Ngayon, kumusta yung wangis kaya ng tao noon? Ando pa ba yung wangis? Nagkasala na eh. Alam na, nagtatakpi na. Alam nilang ubad-ubad sila, nagtakpi. Nando pa ba yung wangis ni Lord? Maring nawala na. Kasi nagtagpi-tagpi na. Alam nila yung tama at masama. Ang tanong, nagkasala na sila. Kaya pa bang ibalik ang pagiging wangis ng Diyos sa kabilang sila yung nagkasala? Bang, galing na palakpakan natin si Lord. Sa inyong mga buhay, ang gagaling sumagot. Sige. Yan, dadako na tayo sa... Ito kanina sa ano ito eh. Nasa kinanta. Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong halalahanin? Yan pala, masanay ako dito. Sino nga ba siya upang inyong kalingayin? Ginawa nyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit pinararangalan nyo kami na parang mga hari. Hello? Anong pagkakaintindi po natin? Gano ang tao? Diba yung tao? Gano kahalaga ang tao sa Diyos? Diba? Sa kabila ng pagkakasala natin, ang sabi, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino kaya kausap ng psalmist? Ang Diyos. Diba? Sino nga ba siya upang inyong kalingayin? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit pinararangalan niyo kami na parang mga hari. Hello? Parang palakpakan natin si Lord. Para tayo mga hari, pinaparangalan. Hello? Amen? Sabihin, napakamalaga ng tao sa harapan ng Diyos. Napakahalaga natin sa Diyos. Amen? Di ba tayo masaya? Mahalaga tayo kay Lord? Di ba ganda pag nandiyan kanina sa kinanta natin eh. Kinanta rin natin yung We Are a Friend of God. Di ba? Tapos hinahanap ba natin ang mukha ng Diyos? Di ba? Tapos ano pa yung yung isa ron eh? Reward natin, giving glory to God. Di ba? Napaganda ng mga lyrics, giving glory to God. Ang tanong, sino ang magbibigay niyan sa Diyos? Sigurado bang kaibigan tayo ni Lord? Yan. Malalaman natin. Sigurado bang kaibigan tayo ni Lord? Yan. Diba napakamalaga natin sa Lord? Yan. Palakpakan natin si Lord minsan pa. Amen. Yan. Sasagutin natin yung paano mapanunumbalik ang pagiging kawangis ng Diyos. Yan. Pwede pa lang maibalik. Sino kaya nakakalam ng number 1? Hula lang. Paano number 1 para manumbalik tayo maging kawangis ni Lord? Sino makakaula? Isa lang. Repentance. Repentance ano ba? Katama rin po yun. Isa. Sabi ng Mark 8:36, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong yaman ng buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaysa isang kaluluwa. Anong una? Palagay nyo, para maging kawangis tayo nila. Maibalik. Born again. Tama rin po yung born again. Yung payak. Yun, pananampalataya. Doon lang, correct natin. Pero yung number 1, sige, next slide. Yan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tama rin po yung repentance. Tama rin po yung pananampalataya. Di ba? Sabi ng Mark chapter 1, verse 15, repent and believe the gospel. Magsisi ka muna at manampalataya ka, tanggapin mo si Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior. Doon po lahat yun nagpapasimula. Amen? Alam pa tayong verse pala. Next slide, kayong verse. Yan. Ngunit ang lahat
ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Lahat ba tayo, naintindihan natin yung kaligtasan? Lahat ba tayo tunay na nagsisi? Pag nagsisi ka, di ba yung, di ba, may nagawa kang, sa mag-asawa na lang. Ako, nakagawa ko ng kasalanan kay Samis. Di ba, dapat may remorse ka. Talagang nagsisisi ka dun sa ginawang kasalanan. Kumusta po tayo nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ? Ayoko magsisi. Dahil konti lang naman kasalanan ko, mabait ako eh. Sa aking part, talagang nagsisi ako, talagang umiyak ko. Sa Saudi pa lang ako, umiyak na ako eh. Dahil doon ako inabutan ng malapit ng mamatay. Dahil yung lahat ng nakaring ng patoto ko. Lord, ayoko mamatay dito. Talagang umiyak po talaga ako. Gusto ko sa Pilipinas ako mamatay. Kasi hindi ko alam saan ako pupunta eh. No? Tapos, para ma-iksi ang istorya, no, narinig ko ngayong kanta ni Gary Valenciano, di ba, yung Take Me Out of the Dark, My Lord. Tapos may pumunta sa akin kaibigan na born again, iyaya ko sa gawain nito, ganito, no? Tapos in-isolate kami mga first timer. Di ba? So doon talagang umagulgul ako ng hiyak nung pinaliwanag at inunawa ko, pinaintindi sa akin yung kaligtasan. Sa magitan lamang ng pagtanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior at manampalataya. Amen? Di ba tayo natutuwa noon? Sinong di miyak? Pagtanggap na si Lord, kahit na ano pang sitwasyon natin, may problema ka ba? No? Biro mo, Diyos nagkatawang tao. Anong ginawa? Dinuraan, binatukan, nagdusa, nag-irap. Ewan ko lang kapag ka naintindihan mo, naunawaan mo. Kahit anong sitwasyon mo, sasabihin bang, Lord, mabait ako mabuti. Kapag kayo inunawa po na naintindihan, talagang magre-repent po tayo. Hello? Dapat na din talagang masidi nating repentance at paniwala natin yung gospel. Amen? Kaya sabi ng John 14:27, ang kapayapaang binibigay ko ay hindi katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Doon ko lang po naranasan yung inner peace hanggang ngayon. Amen? Meron pa bang inner peace bukod doon? Kung meron pa, higit doon. Ewan ko na sa inyo. Bahala na kayo pag ganun yan, ha? Basta ako yung tinanggap ko si Jesus Christ bilang Lord and Savior, yun ang aking kapayapaan mula noon hanggang ngayon. Parang kanta. Di ba? Yan, tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Yan. Pero masakit, di ba? Masakit yung verse, di ba? Ang sabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya lamang, sila lamang yung binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Aminin na po natin yan, na hindi tayo lahat anak ng Diyos. Nagpapasimula lang yan kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Doon ka pa lang nagiging anak ng Diyos. Naalala ba sa John chapter 8, verse 44? Yung mga Hudyo, kausap ni Jesus Christ, pinagmamalaki nilang ama, nila si Abraham. Ama namin si Abraham. Anong sabi ni Jesus Christ sa John 8:44? No? Ama ninyo ang dyablo. Sabat pasimula siya sinungaling na at gumagawa ng kasamaan. Hello? Masakit, di ba? Pero yun yung katotohanan sa mga hindi pa tumatanggap kay Lord bilang Lord and Savior. Lahat mo ba rito? Lahat. Sigurado ba tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior? Yan, napakamahalaga po ng kaligtasan. Amen? Sabi ng Galatians 3:26, kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Paano tayo naging anak? Sa pananampalataya kay Jesus Christ. Yan din po yung matatagpuan natin sa Romans 3:20 saka 27:28, no? Tayong mga mananampalataya kay Jesus ay tinuturing na matuwid sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayong lahat na makasalanan ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Naging matuwid lamang tayo dahil tayo na ng palataya kay Jesus Christ. Hindi ito sa ating mabuting gawa. Diba? Sabi ng Isaiah 64 verse 6, ang ating mabuting gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na tayo hindi nagagawa ng mabuti. Mas igit tayong gumawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na, di ba? Sinasabi sa Galatians 6:9, no? Huwag kayong manginawa sa paggawa ng mabuti, balang araw ay aani rin kayo ng kabutihan, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Yan. So, nagpapasimula lahat na para maibalik yung ating wangis, na maging wangis ng Panginoon, nung dapat tanggapin natin si Jesus bilang Lord and Savior, na manampalataya muna tayo. Yan. Kaya tayong lahat dito, anak na tayo ni Lord. Nagpapasimula ng muli ang pagkakawangis natin sa ating
Diyos. Amen po ba? Mamaya malalaman pa po natin yan. John 15 verse 5. Yan. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Yan. Sino rito yung mga sanga ni Lord? Yan. Tanong, namumunga ba kayo ng marami? Tayo. Amen. Yan. O sino nakakalan nung, alam na natin daw, Galatians 5:22-23. Fruit of the Holy Spirit. Siyam yun. Yan, di ba? Alam nyo, kabisado nyo. Kabisado nyo. Nakikita sa inyong magagawa. Yan. Siyam yun, ha? Dapat checkin nyo. Oh, love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, faithfulness, long-suffering, self-control. Siyam yun. Check nyo kung pasado kayo doon. Yan. Pagka pasado kayo, anong mangyayari sa inyo? Ayaw, naiyak pa kayo. Magiging kawangis tayo ni Lord, di ba? Nababanaag, nasasalamin. Hello? Yan, di po ba? Kaya sabi nung Matthew chapter 3 verse 8, no? Nahanap ko yung repentance si Sister Ana eh. Matthew chapter 3 verse 8, no? Sabi ko ron, ipakita ninyo ang inyong pagsisisi sa magitan ng inyong mga gawa. Yan. Oh. Pag nakita sa inyo yung nine fruit of the Holy Spirit, yan, nakikita na sa atin yung pagsisisi natin nung tanggap natin si Lord bilang Lord and Savior. Tama po ba? Yan. Kaya kung ano may itsura natin ngayon, huwag kayong mag-alala. Importante yung ating kalooban. Diba? 1 Samuel 16 verse 7, no? Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo, hindi sa ating mga kasuotan. Hello? Yan, ha? Dapat naintindihan po natin. 2 Peter 3:18, salip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ni Hesus Kristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. No? Gusto ko lang ipunto dyan yung Panginoon at tagapagligtas. Hindi ang tagapagligtas, dapat Panginoon din natin. Amen? Kasi pagka tagapagligtas lang, hindi mo Panginoon, ano kayo mangyayari? Oh, di ba? O hindi mo siya sundin. Lord, tagapagligtas lang tayo, hindi kita Panginoon. Sabi ng John 14:15, kung mahalin niyo ako, sundin niyo aking mga... O, kasi Panginoon natin siya eh. Amen? Minsan, ang minsan sa atin minsan mga Kristiyano, ganito eh. Hindi naman masama ito ha, lagi natin sinasabi, Panginoon, hindi naman ako perfecto eh. Yan. Tao lang ako eh. Di ba? Father John, kanta ni Rico Puno, ang tao'y marunok, di ba? O, huwag tayo natin no? Kay daling lumimot. Isang ganun tayo eh, Kristiyano na tayo, di ba? Pagka ganyan, hindi naman masama yun. Kaya pagka ganyan yung mindset natin, kapag merong inumang si Satanas sa atin ng kaaway, anong mangyayari? Pagka ganyan mindset, tao lang ako Lord eh. No, hindi ako perfecto. Pagka ganyan naging mindset natin, ano ang mangyayari sa atin? Kapag pinatake tayo ng kaaway, malamang madisib tayo. Amen? Madisib ka. Baka hindi ka na makaulagpos. Kasi Lord, tao lang ako eh. Di ba? Ina-underestimate mo yung sarili mo. At ina-underestimate, narinig ko sa prayer disciple, ba? Ina-underestimate din natin ang Panginoon. Binigyan mo tayo ng kapangyarihan ni Lord? I think sa Luke 10:19 yun eh, no? God gave us the authority to trample scorpion. Eh, paano naman? Power. Pero, paano naman yung 1 John 4:4? Sinakala ng 1 John 4:4? Greater is He that He is in us, that He who is in the world. Sino yung nasa atin? 1 Corinthians 3:16 saka 6:19. The Holy Spirit. Yeah, the Holy Spirit, di ba? Our temple is the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya huwag natin sabihin, Lord, tao lang ako eh. No? Hindi ako perfecto. Tama naman po yun, pero huwag naman madalas. No? Kasi pag kaya naging mindset natin, laki kang baksak. Oh, di ba? Binigyan na tayong kapangyarihan ni Lord eh. Binago na tayo, nababago na yung buhay natin. Dapat yung kapangyarihan binigay sa atin na exercise natin, no? Yan. Saan na ba tayo? Colossus 1:20. At sa pangitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa magitan ng dugo ni Kristo sa krus. Di ba? Paano tayo naipapagkasundo? Alam mo, yung krus. Halimbawa, ang makasalanan ng tao, nasa kanan niya. Yung Diyos Ama, nasa kaliwa. O, pinagkakasundo. Lahat ng nanampalataya. Yung nanampalataya lamang. Ang tanong ngayon, wala na si Jesus Christ. Sino ngayon yung naging tagapagkasundo?
Holy Spirit, pwede rin po. Holy Spirit, sabi ng Romans 8:26, ang Holy Spirit ay ating teacher. Sa John 14:26, ang Holy Spirit ay comforter. Sa John 15:26, ang Holy Spirit ay helper. Sa Zechariah 4:6, ang Holy Spirit ay power, strength and power, lakas at kapangyarihan natin na binibigay ni Lord. Ano pa? Sino pa yung wala si Jesus Christ? Bukod sa Holy Spirit. Servant. Tayo po lahat yun. Sabi rin, ipagkakasundo sa Kanya. Di ba sabi ng 1 Timothy 2:5, there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ginawa na po niya yung sa kusang Kalbaryo. Wala na siya. Sino ngayon ang pwedeng makipagkasundo sa unbeliever? Servant po, tayong lahat naman. Tayo, kampanya na po natin lahat yun. Amen? Sino nakakala ng Matthew 5 verse 9? Be a peacemaker. Palapang si Sister Ana. No? Be a peacemaker. Tagapagkasundo ka. Di ba? Tagapagkasundo ka, peacemaker. Ikaw ang gagamitin ni Lord para mapanumbalik mo yung may mga idwahan, saka yung mga unbeliever na madalating kay Kristo. Di ba naalala niyo si yung Samaritan woman, ang tawag ni Pastor Ronel ba? Samarites woman. Okay naman, pero sino minarites niya? Jesus Christ. Ang dami niya nadala sa Panginoon, di ba? Kumusta? Marami na tayo nadala kay Lord. No, yung Samarites woman, hindi na kailangan ng theology, kung ano pinag-aaralan mo, pag sa gospel ang pinag-uusapan. Basta gospel, tayo pong lahat yun. Nagagamitin ni Lord. Di ba? Alam na alam ni Lord yung story niya. 5 na ang kanyang naging asawa at yung 6 ay hindi niya pa rin kinakasama. Sino pa 7 naging asawa niya? Sino pang 7? Si Lord. Di ba? Pang 7 si Lord. Ibig sabihin, tigil na. Pag pang-8 yan, ibang usapan na yan. So, nag-umpisa yung buhay nung Samaritan woman nung makatagpo niya ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Doon na bago ang buhay ng mga Samaritan woman saka yung mga iniyanyahan niya. Sabi ron, hindi lamang kami naniniwala sa sinabi mo. Bagkus narinig namin mismo sa kanyang bibig. Amen? Kumusta? Ano narinig sa atin natin mga kakilala? Bahala na ko, sino makakilala nyo? Kumusta? Ano narinig sa atin kaya? Tayo ba'y peacemaker? Ang sabi sa peacemaker, tatawagin silang mga anak ng Diyos, mga peacemaker. Hello? Peace. Sabi niya peace. Peace sa inyong mga katabi. Yeah? Peacemaker tayo, di ba? Tatawagin silang mga anak ng Diyos, sabi ng Matthew 5:9. So, sabi, nabago yung buhay nung Samaritan woman. Amen? Kaya sabi nga nung John 8:11, yung nahuli sa pangangalo niya. Wala dyan yun John 8:11, nahuli sa pangangalo niya. Sinong walang kasalanan, siya unang bumato. May bumato ba sa kanya? Wala. Ang sabi ni Jesus Christ, wala rin akong gagawin sa'yo. Go and sin no more. Amen. Sin no more. Ganon din po sa ating mga manampalataya nung tinanggap na si Jesus Christ, unti-unti tayo nababago. Sin no more. Dapat naintindihan natin. Kasi baka may misinterpret nyo si Pastor Renel nung sa Samarites woman no? Baka misinterpret nyo. Nakilala niya si Jesus Christ, natapos na doon. Amen? Pati yung mga kasama niya, inimbita niya. Kaya matalino si Samaritan woman Di ba sabi ng Proverbs 11:30, he who wins soul is wise. Sino man nagdadala ng kaluluwa ay matalinong tao. Kaya mas matalino sa atin yung Samaritan woman. Ilan na yung nadala natin kay Lord? Parang wala pa. Di ba? Yung Samaritan woman, makasalanan, 5 na naging asawa, 6 na yung kinakasama, pero nagdala ng maraming kaluluwa. Kumusta po tayo? Okay na makasagot niyan, di ba? Ang dami na nadala sa Panginoon, di ba? Yung Samaritan woman. At sabi rin nung, I think sa John 4:15 yata yun, di ba? John 4:15, yung may pinagaling, basta may pinagaling si Jesus Christ, nakita ni Jesus Christ, sabi niya, pinagaling ka na, huwag ka nang muling magkasala pa, baka maging malala pa ang susunod. No? Pinagaling niya, pero sabi, huwag ka nang magkasalang muli, baka mas lalong malala ang maging kasakit mo. Hello? Diba? Ako, ganun din nangyari sa akin Nasabingit ako ng kamatayan. Pinagaling muna ako ni Lord.
Saka ko siya nakilala. Yung sinabi sa San Suarez 7 verse 20, pinadala ko ang aking salita at ikay pinagaling at iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Nagbabasa na ako ng Biblia, gumaling ako. Hello? May healing po sa pagbabasa ng Biblia. Proverbs chapter 3 verse 8, Proverbs chapter 4 verse 20, basahin niyo po yun. Amen? Kaya wag maging addict po tayo sa Bible, pagbabasa ng Word of God. Galatians 4:3. Ganon din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Hello? Tama po ba yan? Ako na born again ako 1989, November 1989, 25 years old ako noon. Isabel, from 25 below, yung teenager ako, no? Ako inalipin ng panuntunan ng mundo. Kaya sabi rin, no? Ganon din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Amen? Hindi pa natin tinatanggap si Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior. Ganon ang kalagayan nating lahat. Na tayo ay nasa panuntunan ng mundo. Bata pa ako, napakarami ko na pong bisyo eh. Amen? Pero nung dumating si Kristo, unti-unti. Pero mabilis mong nawala. Kasi sa aking kalagayan. Depende na po yan sa atin. Diba? Si Pablo, kailangan si Pablo, natagaw silang Kristiyano. Diba? Ang bilis niya rin niya nagbago kasi alam niya yung scripture. Kaya napakadali lang. Sige, sundin niyo lahat ang mga utos. Pero sa kaligtasan, pananampalataya lang kay Jesus Christ. Simple lang, di ba? Simple lang sinabi ni Pablo eh. Kasi kabisado niya yung mga kautusan eh. Ni Pablo, magaling siya eh. Pero na-encounter niya sa Road of Damascus, chapter 9 ng Book of Acts, si Jesus Christ, 180 degrees agad yung turnaround niya. Alam niya kasi bakit? Sa biyaya lang tayo naligtas, sabi niya eh. Diba? Sa magitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi sa magitan ng paggawa ng mabuti at di rin sa pagsunod sa kautusan. Manampalataya ka muna, naligtas ka, saka ka sumunod, kahit sundin mo lahat yun. Walang problema. Pero ang kaligtasan natin sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Pangalawa, yan. Napapabuti ang buhay at pag-uugali. Hello? Sino makakasagot niyan? Tayo lang makakasagot niyan, saka si Lord. No? Napapabuti na ba ang buhay natin? Pag-uugali, mula natin tinanggapin si Lord bilang Lord and Savior. Amen. Dapat amen. Hindi patras. Pagkatapos matanggap si Jesus Christ, napunta ka na ulit sa mundo. Yan. Ano yung verse natin? Balikan natin kanina. 2 Corinthians 3:18. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapangyarihan ng Panginoon. Ano yung takip? Kasalanan. Tama po yung kasalanan. No? Binubulag tayo. So nawala na yung takip. Nakita si Moses, nakipag-usap sa Mount of Sinai kay Lord. Nagliliwanag siya. Tapos tinatakpan niya yung mukha niya. Bakit? Baka mamatay yung mga Israelites pag nakita niya, tinatakpan niya. Ganun din po tayo. Yung makasalanan pa tayo, maraming nakatabon, maraming nakatakip sa ating mga mata. Sabi roon, at dahil nalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon na binibigay sa atin. Yan, kaya huwag mong mamalitin yung sarili nyo. Huwag nyo sasabihin, tao lang ako. Lord, di ako perfecto. Hindi po masamang sabihin yun, pero huwag palaging ganon. Amen? Yan. Ang pasabi? At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Yan, banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad. Kawangis, di ba? Pagkapareho lang, katulad kawangis. Yan. Unti-unting nababago sa atin hanggang tayo maging kawangis niya. Hello? Tama po ba? Meron dito, konti-konti, pagbabago, di ba? At least nababago, unti-unti. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hindi naman yan abrupt di ba? Sabi naman ng Bible, unti-unti. Di ba? Merong mabilis, merong unti-unti. At least, umuusad. Pabuti ng pabuti. Hindi yung pasama pa ng pasama. Hello? Tama po ba? Yan. 2 Corinthians 5:17, alam na natin to. Di ba? Siya na nakipag-isa kay Jesus Christ ay isa ng bagong nilalang. Ang mga masasama ay pawang nagsisilipas at ang pawang mabuti ang siyang nagsisi. Dati nga, ano yung mabuti? Paano natin malalaman yung mabuti? At ang masama, paano natin malalaman? Saan natin malalaman yun? Masama at mabuti, saan natin malalaman? Nasa Bible, kanina, kinanta rin natin yun. Kinanta ni Sir Julian. Sa
Gawa. Ano ba? Meron kanina binasa ron, scripture. Ano yung scripture? Salita ng Lord, yan, kabanal na kasulatan. Masama at mabuti dyan natin makikita. Oh, sa inyo yan kung ano susundin nyo. Ano sabi ng Efeso 5:26? Ang salita ng Diyos ay idalhin tulad saan? Hebrews 4:12 yun. Efeso 5:26. Ang salita ng Diyos ay idalhin tulad sa? Sibat. Tubig. Ano nagagawa ng tubig? Pagka nagilamos ka, mukha lang malilinis. Kung naligo ka, paliguan mo ang buhay mo ng salita ni Lord. Hello, tama po ba? Palagpakan natin si Lord. Paliguan mo ang sarili mo natin ng salita ni Lord nang tayo ay luminis. Tama po ba? Amen. Pag ilamos lang, ba? Yan. Paliguan natin ang sarili natin ng Word of God. Basahin nyo yung Exodus chapter 20, yung 10 Commandments. Mababasa natin sa Exodus chapter 20. 10 Commandments yun. Yan. Sige, ano yun? Gawin nyo lahat yun. Ba? Yun ang gusto ni Lord. Gawin natin lahat yung anong kautusan niya. Ang mahalaga, naligtas tayo sa magitan ng pananampalataya. Para ma-remind ko lang kayo, basta pananampalataya ang kaligtasan. Yung pagsunod ay bunga ng ating kaligtasan. Kaya tayo sumusunod dahil tayo ay ligtas na. Dapat alam natin yung pagka naka-encounter kayo, alam yung sasabihin natin. Kasi napakamalaga ng kaligtasan. Huwag ka rin pupunta sa ibang doktrina. Si Kristo pa, Diyos, gano'n. Saka na yun, doon muna kayo sa kaligtasan. Dapat isa sa atin dito, sigurado sa kaligtasan at alam niya itong ipaliwanag sa kanyang mga makakasama, makahalubilo. Kahit saan kayo magpunta. Amen? Yan. Nanay, hinahanap ko si nanay. Bila nandito kanina. Hinahanap ko si yung feeding ng babaan. Feeding ng mga nanay at mga bata. Okay, di ba? Pinatanggap natin si nanay kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Palakpakan natin si nanay. Di ba, Nay? Tinanggap niya si Lord bilang Lord and Savior? Saan kayo mapunta ngayon, Nay? Sa langit na, di ba? Dahil sa pananampalataya. Sinirang po natin si nanay ng kaligtasan eh. Yan. Kasi kaligtasan po pinakamalaga. Yan. 1 Corinthians 13:11. Yan. Noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangatwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang. Hello? May sapat na gulang na ba tayo lahat narito? Amen. Iniwan ko na ang mga ugaling bata. Totoo ba? Okay lang mga kasagot niyan, ha? Kaya noong bata pa ko, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangatwiran ay tulad ng sa bata. Ngayong ako'y tinanggap ko na si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Diba? Ganun yun eh. Mayroon ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga ugaling bata. Hello? Nung tinanggap ko siya, nanampalataya kay Jesus Christ, no? Iniwan ko na ang pagkaisip bata. Dahil ako'y may sapat na gulang. Yung sapat na gulang po dyan, ibig sabihin yung matured ka na sa Word of God. Matured ka na sa pananampalataya. Kasi may naboborn na nga, 80 plus na. Ako, una kong pinatanggap, lola ko. Yung baby Christian pa lang ako. Lola ko ang una kong pinatanggap. 80 plus na po siya. Talagang sumabay sa akin sa panalangin. Hello? Yun po. Okay. 1 Corinthians 14:20. Mga kapatid, kung tungkol sa mga bagay na ito, huwag kayong mag-isip bata. Yan, huwag na tayo kung sa masasamang bagay, maging tulad tayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit sa pag-unawa, mag-isip. Yan, panalo yung matatanda rito. Nanay, Sir Bibi, Sir Bergie, Brother David, no, Brother John. Hindi, puti lang po ni Brother John, medyo bata pa ito. No? Yan, yung mga bata, no? Ngunit sa pangunawa, mag-isip, matanda na tayo. Tama po ba? Yan. Ano ba ba? Ang susunod? Santiago 3, ito maganda po ito. Sa magitan ng dila, yan, usapang dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamagitan din ito, ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikang kalarawan, kawangis, katulad ng Diyos, mula sa isang bibig, nanggagaling ang pagpupuri at pagsusumpa. Mga kapatid, mga kapatid, hindi
dapat ganyan. Hello? Kumusta po ang ating mga bibig ngayon? Kayo lang makakaalam yan, ha? Ano lesson dito, mga kapatid? Ano nakita yung lesson na binibigay ni Santiago dito? Ano po? Sir Mercy, gusto ko yung sagot ni Sir Mercy. Ano sagot ni Sir Mercy? Self-control. Tama po yung self-control. Ang pinaka-highlight po rin sa binanggit ko doon, napakataas ng respeto ni Santiago. Kanino? Kanino pa? Kanino siya napakataas ng respeto ni Santiago? Nandiyan ang sagot, Ano? Sa pangitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pangitan din nito, sinusumpa natin ang ating kapwa na nililikhang kalarawan ng Diyos. Yeah, amen. Kapwa. Napakataas ng respeto ni Santiago sa mga tao sa ating kapwa. Hello? Kumusta ang ating mga kapwa sa ating buhay? Paano natin ginagamit ang bibig? Hello? Magbago na tayo, Alam na natin, Ang clear lang dyan, Romans 12:18. Hanggat maaari, makisama tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Na huwag natin gamitin kung buksan. Amen? Kita mo, sa mata ng dila, lumalabas ang pagpupuri sa Panginoon. Lumalabas din ang pagsumpa sa ating kapwa. Ang sabi, sa uli, mga kapatid, sabihin niyo, mga kapatid, sabihin niyo, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Palampakan natin ating mga sarili. Lord, mula ngayon, hindi na ganyan aking bibig. Amen? Sa kapwa, ang taas ng respeto ni Santiago sa kapwa. Hello? Dapat mag-umpisa. Saan dapat mag-umpisa yan? Sarili. Tapos saan pa? Pangalawa. Tama po yung sabi ni Brother David. Sa ating pamilya. Kanino anak yan? Sinong tatay niyan? Sinong nanay niya? Hello? Sasabihin, malakas ang loob. Anak ako, nanampalatay kayo sa anak na ako ng Ama. Hello? Sa pamilya po muna. Siyempre, sa magulang. The rest, to follow yung mga anak. At the rest, to follow sa mga makakakilala natin. Amen? Yan. Diba, nakita nyo, napakatas ng paggalang ni Santiago sa mga tao. Matthew 12:33. Sa madaling sabi, kung ano ang puno, siya ang bunga. Yan. Saan tayo puno nakakabit? Puno ng ubas. Sino yung puno ng ubas? Diba? Pinakamasarap na ubas, diba? Yan. Kaya doon nilang tulad tayo, diba? Dapat nananatili ka doon, nakakabit ka. Amen? Yan. Ano ba sabi ng John 8:31-32? If you will continue in my word, indeed, you are my disciples. Dapat nagpapatuloy. Walang patid. Kaya 7 walang patid Ilan? 3 years na ba kayo? Teka, kasama ako ron, nakikinig din ako Diba? Continue in my word, indeed, you are my disciples. No? Kayo ang mga anak ko kung nagpapatuloy kayo sa aking mga salita. Kayo'y kawangis ko kapag kayo nagpapatuloy sa aking mga salita. Tumigil ka, hayaw mo na. Ano mangyayari? Sino kaya kawangis na natin? Dalawa lang naman yan. Amen? Bahala na tayo mamili kung saan natin gusto. Siyempre, doon tayo kay Lord. Anak na tayo ni Lord Di ba? Sabi nga, pera na, naging bato pa. Huwag nang gano'n. Doon na tayo sa buhay na walang gan. Yung buhay dito sa mundo, pansamantala lang, mga kapatid. Kaya sabi ng 1 John 2:15, diba? Do not love the world and the things of the world. Pansamantala lang yan. Ang pakain natin, yung pakanasay natin, pang walang hanggan. Amen? Efeso 4:23-24. Bababa ko yan. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip. Yan, nabago na ba ang ating pag-iisip? At pag-ugali. Yan, kailan nakakalam yan? Saka si Lord. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos. Yan ang Diyos wala nagbabago. Bakit tayo nababago ni Lord? Sa magitan ng? Salita ng Diyos, di ba? Sino nagbabago sa ating salita ni Lord, di ba? Ang sabi ng Acts 20:32, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita.
na magpapatatag sa'yo, magpapabago ng iyong buhay. Sa akin pinisasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, no? Sabi, naipanganak kayong muli sa magitan ng binhing hindi nabubulok, kundi ang salita ng Diyos na nandyan magpakailanman, hindi mawala magpakailanman. Kaya sabi ng Matthew 24 verse 31, di ba? Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. O, kaya kung lagi tayo nagbabasa ng Word of God, di ba? Lalo tayo nagiging kawangis. Lakasan niyo yung loob niyo. Okay, mahiya. Diyos, di ba? Nahiya pa tayo, Lord. Nanampalataya ka na, banal na tayo kay Lord, pagitan pa naman kay Jesus Christ eh. Diba? Dapat ganun ang mindset natin. Amen? Huwag natin pababahin pagkadating sa pananampalataya. Ano sabi? Yan. Buhay ng matuwid, banal tulad ng, buhay ng matuwid at banal kawangis ng sa Diyos. Amen? Yan. Yung Matthew 3, yan po yung ipakita niyo ang pagsisisi sa pagitan ng inyong mga gawa. Pangatlo, magpakatatag at magpakalagwa sa pananampalataya. Dito po sa verse na 5 po ito, basahin po natin lahat isa-isa. Wala akong tulak kabigin eh. Kasi gusto ko pag nagbigay kong verse, gusto ko yung tama lang, akma lang. Akma ulat ito, kaya wala akong tinanggal eh. Basahin po natin, verse 12, sabay-sabay po tayo. Yan, di ba? Lumago, para lumago, maging matatag bilang katawan ni Kristo. Sinong katawan? Tayo po yun. Amen? Verse 13. Sige, basahin po natin ulit. Sabay-sabay. Sige, basahin po natin. Yan. Di ba? Iyan, di ba ang ganda? Sa ganitong paraan, maabot nating lahat ang pagkakaisa. Hello? Kumusta? Nagkakaisa ba tayong lahat dito? Baka may magkagalit. Mag-ano na kayo? Magkasundo na. Meron ba dito? Wala. Oo, ang sabi, mahal ba natin si Lord? Mahal ba natin salita niya? Oo, yan. Dapat nagkakaisa tayo. Walang natin si Lord. Amen. Yan, nagkakaisa. Walang nag-aaway-aaway, di ba? Pagkakaisa at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago tayong spiritual natin pa hanggang maging kawangis ni Lord. Verse 14. Sige, basahin po na lahat. Yeah, praise God. Amen. Anong keyword dito? Anong keyword? Ang keyword ay yan. Upang at ibang aral ng mga tao nanlilin lang sa mga hangad ay dalhin tayo sa mga kapag ka isip bata pa tayo, diba? Natagal ka sa balanda, isip bata ka pa. O mga pa, di ba? Anong yan? Yung mga bata madaling malin lang, di ba? Madaling mauto. Gusto niyo bang maging ututo? Ayaw natin, di ba? O yan. Tanggalin natin yung pabago-bago ng isip, maging isip bata. Nadadala tayo sa, dalhin ang mga tao sa kamalian. Delikado po yun. Pag naging isip bata pa yun, abang tumatagal tayo. Baka madaya pa tayo. Diba? Sabi ng Matthew 24:24. No? Even the very elect shall be deceived. Palagay natin lahat tayo, elect na. Very elect na. Pwede pa tayong madaya. Paano kung isip bata tayo? Mas lalong prone tayong malinlang, madaya, di ba? Salit manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang lahat ng bagay ay maging kawangis tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Di ba? Ang ganda. Dapat nananatili tayo sa katotohanan. Yung sabihin, nananatili tayo sa katotohanan sa salita ni Lord. Yung sabihin, napapanindigan natin yung Word of God. Alam natin i-apply sa ating buhay yung Word of God. Amen? Kanya-kanya kasing apply yan eh. No? Pero kung alam mo panindigan, i-apply, no? Hindi ka malilin lang.
Last verse. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bagay ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan. Hello, nagtutulungan ba tayo? Oo. Tamo, kahapon nagtulungan yung mga may ugasin dyan, di ba, sa apawan. Pagdating dito, nagtutulungan. Amen? Dapat nagtutulungan tayo. At pagganap sa bawat isa sa kanilang tungkulin. Kaya lahat tayo may tungkulin dito sa ubasan ni Lord. Kung ano yon, ikaw nakakalam, gampanan mo. Gampanan natin. Amen? Sabi, tungkulin ng may pag-ibig. Dapat lagi may pag-ibig. Sinasabi sa 1 Corinthians 16:14, do it all with love. Yan o. Ang buong katawan ay lalago at lalakas. Hello? Lumalago ba tayo pag gumagawa tayo kay Lord? O nagre-reklamo tayo? Yan na. No to reklamo. No? Gawin natin yung tungkulin mo kay Lord. Hindi mo tungkulin sa kapwa mo. Kay Lord mo tungkulin yan. Gampanan mo. Hello? Pagka ganon, magiging masaya ka. No? Kaya naalala ko naman yung sinabi ng Psalms 100 verse 2 eh. Serve the Lord with gladness. Balakpan po natin Lord. Yan. Mga pumapalakpak. Serve si Lord ng gladness. Hindi pumalakpak. Joke lang. Conclusion. Kilalanin at tunawain ng Diyos ng maging kawangis niya. Yan. Ito yung verse na ano. Ito pong Exodus, ano to? Jeremiah 9:24 pala. Sige. Jeremiah muna, Jeremiah 9:24 muna. Sarisa, pahinsya muna. Jeremiah 9:24. Yan ba yung una, Jeremiah 9:24? Ayan. Kung gusto ng sinuman na magmalaki, sino gusto magmalaki rito? Wala. Pero bakit dito? May magmamalaki tayo. Kung gusto ng sinuman na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki. O dapat lang daw yung ipagmalaki. Sino magmamalaki? Tayo yun eh. Di ba? Ayan o. Pagmalaki na nakilala niya ako. Sino yung ako? Yan, si Jesus. Tanong ko, kilala na ba natin? Ayan. Tapos, at naunawaan niya ako. Naunawaan ba natin si Lord? Yan. Ang tanong, paano natin makikilala si Lord? Paano natin siya maunawaan? Read the Bible. Correct. Wala ba natin si Lord? Nasa Bible po yun. Read the Bible. Si ano pala? Si Harold, no? Ang Panginoon, mapagmahal, na gumagawa ng tama at matuwid. Yan. Gumagawa ng tama at matuwid ang Panginoon. Tanong. Okay na sasagot. Dapat, ganun din ginagawa natin. Tama at matuwid. Dito sa mundo. Sa mundo ba tayo? O gumawa tayo ng tama at matuwid. Hello? Yan ha. Sabi ba? Dahil yon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi. Ang kagandahan mo sa Bible, pagka mismo si Lord yung nagsasabi, bagamat from Genesis to Revelation, kinasiya ng Holy Spirit, pero iba pa rin yung direkta si Lord nagsasabi, di ba? Direkta yan si Lord nagsasabi yan eh. Ano? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Last verse na po tayo. Yan. Ito si Lord din po ang direkta nagsasabi ito kay Mo. Ito na, ang maganda po rito, ito pag nababasa ito, natutuwa ako kay Moises eh. Biro si Moses, pinakitaan ni Lord. Ayun o, sabi rito, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, yan, ako ang Panginoon, ay mahabagin. Sino rito yung mahabagin? Yan, kayo nakakalam yan. At matulungin. Sino rito yung matulungin? Yan. Mapagmahal. Yan, mapagmahal pa kayo? Matapat. Yan. At hindi madaling. Yan. Sino magagalitin na ganun? Bahala na kayo. Yan ang katangian ni Lord na sinabi niya kay Moises, dumaan sa harap niya, nakipag-usap. Ako to, Moises. Kumusta? Ganyan ba tayo? Yan po yung katangian ni Lord eh. Dapat maging katangian din nating lahat. Hello? Para maging kawangis tayo ni Lord. Amen? Yan, Matthew 5:45. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama nasa langit, sapagkat pinasisigat niya ang araw at mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Ano yung verse 44 dito? Matthew 5:45 yan eh. Ano yung verse 44? Sinakaalala? Hindi ko talaga sinama eh. Para yung 44 niyan, mahalaga yan. Mahalin mo ang iyong kaway. O, alam na. Pagka minahal mo yung kaway mo, sabi ng 45, upang kayo maging tunay na kawangis ng inyong Amang nasa langit. Kapag minahal nyo ang inyong mga kaway. Pag may kaway kayo, ang tanong,
Sino tayo? Inaaway nyo. May kaaway kayo, inaaway nyo. Sino tayo ngayon? Matatawag ba tayong anak? Ama, nasa langit. Oh. Ayan ha, hindi, Bible yan ha, hindi si Pastor Pero yan ha. Ha? O sige. Iwan ko na sa inyo ang kasagutan na yan. Kaya nasasagot niya. Amen? Yan. Matthew 5:48. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Kapag ganong ginagawa natin, naging ganap tayong katulad ng ama nating nasa langit. Amen? Yan. To God all be the glory. Wow.
Pinagsasama ngayon at magpakailanman. Hanggang ang wangis mo'y sa amin magningning, ika'y sasambay ngayon at magpakailan pamanugan. Sa iyo lahat ang papuri, luwalhati, karangalan, pandalangin, tangilangan po sa pangalan ng Pers tayong padlatay, sabi na Amen, Amen. To God all be the glory, God bless you. Kaya daro po tayo sa magbigay sa pangalan po natin, Brother Roland. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Mahal po ba natin ang mga kaluluwa na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon? Amen. No, tayo po ay dadako po sa ating pagbibigay. No po, sa oras po ito, tayo po ay magbibigay ng may katapatan at may pagmamahal sa ating Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 22 verse 15 to 21 po. Sabi po dito, sa verse 15 po, umalis ang mga Pariseo at nag-uusap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinupunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuro ninyo ang buong katotohanan. Ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao, wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo na ayon? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya sinabi niya, kayong mapagkunwari, bakit binibitan ninyo ako? Pinakita ninyo sa akin ang isang salaping pagbayad sa buwis at pinakita nga nila ang isang salaping pila. Kaninong larawan at pangalan ang nakaupo diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po tugon nila. Kaya sinasabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? No? Sa kapanahunan po natin, ang ating pong emperador, sa kapanahunan po natin ay ating gobyerno. No? Kapag po tayo ay sumasahod sa ating pinapasukang kumpanya, tayo po ay kinakaltasan ng mga buwis. No po, at yung mga another deduction po, yung mga pag-ibig, SSS, no po, PhilHealth, no, yun po yung kinakaltas sa atin. Amen. Pero pagdating po, sabi mo ni Jesus, pagdating po sa pagbibigay, ang sa gobyerno ay para sa gobyerno. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Kaya po, tayo po ay nagbibigay sa gobyerno at sa ating pong Panginoon. No, ano po yung binibigay natin sa ating Panginoon? Ito po yung tithes and offering na ibinigay po sa atin. Kaya ibinibigay po natin sa Panginoon. No? Ang sabi po ng Malakay 3:10, dalhin ninyo ang inyong ikapus sa aking kamalig. Amen? Ibibigay po natin, no, sa ating Panginoon, no, sa pagpapaayos po, yung ibibigay po natin sa pagpapaayos ng ating mga churches. Kung maalala niyo po, no po, ito po ating church ay hindi pa po ganong maayos, no. Ito po ngayon nakikita po natin na medyo maayos na po dahil po yun, kabahagi po yung ating po tithes and offering. Amen? Ganun din po sa Sitio Suha. Ngayon po, kulong na po yung church doon po sa Sitio Suha. Dati po ay kawayan lang po siya. Ang ano niya po, ang pader niya po ay kawayan lang. Pero ngayon po, meron na po siyang semento, half cement na po at meron po steel matting na po. Kulong na po siya, kaya napakaganda na po ng church natin doon po sa Sitio Suha. Amen? Dahil po yun sa ating mga tithes and offering. Kabahagi po tayo doon, no, sa ating tithes and offering ngayon. Kaya
ang nais po ng Panginoon, ibigay po natin ang ating ikapo. No? Sabi ko nga doon sa Lucas 6:38, no po, ang ating pong ibibigay ay nakasalalay po doon sa ating ayun po, give it will be given to you. And hindi ko mabasa. Ayun po, wala ko na po yung mata ko. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use,